Tisha POV. Nagising ako sa hindi pamilyar na kapaligiran. Parang nangyari na to, ah? I looked around hoping na makita ko ulit ang gwapong anghel ko. Pero nakalipas ang ilang sandali. At walang Sander na lumabas. Where was I? Ang alaala ko. Nasa mall ako kanina kasama si Ate Marga. Tapos nahilo ako at... Oh my God. Napatingin ako sa bintana. Umaga na. Nasaan na ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Ospital po, ma'am. Di ko napansin na may pumasok na palang nurse sa kwarto ko. Miss Nurse. Anong nangyari? Nurse Ali po, ma'am. Dinala raw po kayo dito kahapon ng walang malay. Sino raw ang nagdala sa akin dito? Isang Ali raw po. Sabi nga po bantayan daw po kayo at susunduin lang niya ang mommy niyo. Hala! Mami ko? Nagkakamali lang siguro siya. Wala dito ang pamilya ko, Nurse Ali. Ay, ganoon po ba, ma'am? Baka nga po. Pwede na ba akong lumabas? Baka nag-aalala na ang asawa ko, eh. Sige po, ma'am. Hintayin lang natin mag-round si Doc. Maya-maya ay nandito na rin yun. Sagot ng nurse. Salamat. Napansin mo ba kung nasaan ang bag ko? Kailangan ko na kasing tawagan ng asawa ko. At malamang nag-aalala na yon sa akin. Nandito po, ma'am. Iniabot niya sa akin ang bag ko mula sa drawer. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko. Ay, takti naman. Battery empty na pala ako. Nurse Ali, pwede bang makigamit ng phone? Kailangan ko lang talaga tawagan ng asawa ko. Sige po. Ma'am. Ito po, oh. Sabi niya sabay abot ng cellphone niya. Salamat, Ali. Tinawagan ko agad si Sander. Nakadalawang ring pa lang. Nang sagutin niya agad ang tawag. Hello. Honey, ako to. Tisha. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Sabi na, He was worried. I'm fine. Nandito ako sa Wati Hospital. Sagot ko sa kanya. Buti na lang nandito si Nurse Ali. Nalaman ko ang pangalan ng ospital na. 2. Paano ka naging okay kung nasa ospital ka? Kumusta si baby? Okay na ako. Don't worry, the baby's safe. Lalabas na rin ako. Han. I'm so sorry at hindi ako nakatawag agad. Thank God you're safe. Huwag kang aalis dyan. At pupuntahan kita, okay? Wait for me. I love you. Okay. Nasa room 143 ako. I love you, too. Pagkababa ko ng tawag ay nakita kong nakangiti sa akin si Nurse Ali. Ang sweet niyo naman ni Sir, ma'am. Ngumiti na lang din ako. Salamat sa phone, Ali. Sabi ko sabay abot sa kanya pabalik ng cellphone niya. Walang anuman, ma'am. Nagpaalam na siya pagkatapos. Babalik na lang daw siya mamaya para samahan si Doc. Di nagtagal at dumating na rin si Sander. Honey, alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? He held me tight. Mukhang wala siyang tulog. Pero kahit ganoon, ang gwapo pa rin ng kapring to. I'm sorry. Hindi ko rin alam. Kagigising ko lang din, Hon. Please don't do this again, honey. Mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Oh, Erin too. Pero pwede rin namang kiligin, di ba? Promise. Hindi ko talaga sinasadya, honey. Bakit kasi nahimatay ako? At tama bang umaga na talaga ako nagkamalay? I know. But I'm glad you're safe. May masakit ba sa'yo? Anong sabi ng doktor? Okay na ang pakiramdam ko. Pero wala pa si Doc eh. Hey. Hinawakan ko ang mukha niya. I'm so sorry pinag-alala kita. For sure pati sina ate. He held a hand na nakahawak sa mukha niya. Hindi mo naman kasalanan, Hon. Mas mag-ingat na lang tayo.
Hindi ko kakayanin pag nawala ka. Si Chlu, how is she? Liyak siya ng iyak kagabi. Hindi nga mapatahan ni na mommy at ate, She wants you. Buti na lang nakinig sa akin. She's already awake noong umalis ako. Gusto nga sumama para makita ka na agad. Kawawa naman ang bata. Ang mahalaga ay ligtas kayo ng baby natin. Hinalikan niya ako sa labi. Pareho kaming napalingon sa nagsalita. Si Doc Jerica pala. At kasama niya si Nurse Ali. Sorry for interrupting. This won't take long. Mabuti at duty ko today dito sa ospital na to. Sabi ng maganda kong doktora. Tisha, pangalawang beses mo na tong pahimatay. At hindi magandang sa ospital lagi ang bagsak mo. Di ba't ang sabi ko sa'yo ay mag-iingat ka? I'm so sorry, Doc. Napagod lang po siguro ako kahapon. Bawal sa'yo ang mapagod ng sobra. Nasa 3 buwan ka na ng pagbubuntis mo. You have to be extra careful. Yes, Doc. Sorry po talaga. May dinagdag ako sa vitamins mo. Makatutulong yon para maiwasan ang madalas na pagkahilo mo. Plus, you need to rest. Salamat, Doc. Nagpaalam na rin siya pagkatapos niya akong tingnan ulit. Samantalang si Ali ay naiwan muna. Sabi ni Doc, pwede na raw akong lumabas. Ma'am, ang gwapo ni Sir, Kinikilig na sabi ni Nurse Ali. Natawa ko. Sige na nga. Tama ka na, Ali. Salamat ulit, ha? Han, she's Nurse Ali. Sa kanya ang cellphone na ginamit ko pantawag sa'yo. Salamat, Nurse Ali. Kinilig naman si Ali. Hest. Bagay kayo ni Ma'am, Sir. Pagkatapos noon ay nagpaalam na rin siya. After magbayad ni Sander, umuwi na kami. May nadaanan kaming convenience store. Kaya binilhan namin ng ice cream si Chlu. Naalala kong nagbiling nga pala siya kahapon. Kawawa naman kasi ang bata. Umiyak ng dahil sa akin. Hindi pa man kami nakapapasok ng bahay. Sinalubong na agad kami ni Chlu. Mommy, you're here. Be careful, anak. Baka madapa ka naman, sabi ko. I miss you, Mommy. Saan ka po galing? May pinuntahan lang si Mommy, anak. Let's go inside, baby. Mommy needs to rest, sabi ni Sander. Sumunod naman ako sa kanila. Is Mommy sick, Daddy? Napansin siguro niyang namumutla ako. No, baby. Mommy's fine na. Sagot ko sa kanya. Tumabi siya sa akin sa sofa. Mommy, I thought you left me. Baby naman. Alam mong hindi gagawin ni Mommy yun. Niyakap ko siya. Di ba promise ko yun sa'yo? Basta Mommy. Don't ever leave me. Isama mo po ako. Pag pumunta ka sa malayong place. Promise, baby. Dumating na rin sa living area sina Ate Marga at Mommy. Saan ka ba galing, Tisha? Pinag-alala mo kami. Tanong sa akin ni Ate Marga. Sa kanya ako niyakap. I'm so sorry, Ed. Nagising na lang ako kaninang umaga na nasa ospital na ako. Hinimatay daw ako. Mabuti at may nagdala sa akin doon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Salamat, ate. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Tanong naman ni Mommy Sandra. Okay naman na po ako. Sorry po at pinag-alala ko kayo. Natural lang na mag-alala kami sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Salamat po talaga. Nilapitan na ako ni Sander. She needs to rest. Halika na sa kwarto, Hon. Mommy, ate, akyat na po muna ako. Sige na, anak, sabi ni Mommy. Baby, pasama ka kay Tita Marga. Ibinili kita ng ice cream. Sabi ko kay Chlu. Bago kami umakyat sa kwarto. Ihe. Let's go, tita, yaya niya. Tinulungan pa ako ni Sander maglinis ng sarili ko. At magpalit ng damit. Ang sweet talaga ng husband ko. Hon, kaya ko naman. Sabi ko. Let me do this for you. I'm happy you're here with us.
Please, wag mo kaming iiwan. Aya na naman siya, Hon naman. Hindi ko gagawin yun, okay? Mahal na mahal ko kayo. And I love you more. He then kissed me. Ipinulupot ko naman ang kamay ko sa batok niya. Sino ba ang gugustuhing iwan ang tulad niya? Tanga lang talaga si Cholin para pakawalan siya. Kaya hindi ako papayag na kunin niya sa kin si Sander. You need to rest, honey. Habang kaya ko pang magpigil. Ikaw talaga, Alexander. Pinagkukurot ko siya. Aray naman, Hon. Payakap na nga lang. Sander POV. Tisha slept peacefully sa tabi ko. Mabuti at ligtas ang asawa ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kung tuluyan siyang nawala sa buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Tumagilid siya paharap sa akin at niyakap ako. Love you, Hon, bulong niya. Nanaginip yata siya. Mas mahal kita, honey ko, sabi ko. Kahit di man niya ako naririnig. Someone then knocked on the door. Sander, nasa baba si Cholin. Gusto kanya makausap. Sabi ni Mommy. Ano naman kaya ang kailangan ng babaeng yun? Bumaba ako at nakitang naghihintay si Cholin sa living area. What are you doing here? Manggugulo ka na naman ba? Tanong ko sa kanya. No, sweetheart. Nabalitaan ko ang nangyari. Naisip ko baka iniwan ka na ng babaeng yun. Baka hindi naman talaga siya nawawala. At pera lang talaga ang habol niya sa'yo. What are you talking about, Cholin? Adik din to, I will take care of you and crew. Hindi na babalik ang Tisha na yun. Iniwan niya na kayo. Akala niya di pa bumabalik ang asawa ko. Umuwi ka na, Cholin. You're not making sense. But Sander, mahal kita. Ako naman ang una mong minahal, di ba? Minahal kita noon pero anong ginawa mo? Si Tisha na ang mahal ko ngayon. At kahit ano pa ang gawin mo, hindi na mababago yun. Sander, please. Bigyan mo naman ng chance na magkaroon si Chlo ng buong pamilya. Meron na siyang pamilya, Cholin. Hindi mo ba nakikita na masaya na kami? Kaya pwede ba pabayaan mo na kami? Pero ako ang tunay niyang ina. Hindi ang babaeng yon. Inang tumalikod sa kanya noong mga panahong kailangan niya ang kalinga mo. Mas naging ina pa nga sa kanya ang taong hindi niya kaano-ano. Sagot ko, umalis ka na, Cholin. No, Sander. I love you. Please come back to me. Mabilis siyang nakalapit sa akin. At hinalikan ako. Enough. Hinawakan ko siya sa dalawang kamay. At hinila palabas ng bahay. Huwag mo na kaming guluhin pa. You can't do this to me. Magbabayad ka. Kayo ng babaeng yun. Iniwan ko na siya sa labas. At pumasok na ako. Daddy, is she crazy? Tanong ni Chloe. Nagtatago pala siya sa may gilid ng sofa. At narinig niya ang lahat. Don't mind her, anak. Paglaki mo, maiintindihan mo rin ang lahat. Tara, let's just go check on mommy. Venice TOV. Remember me? I'm back. At may malaki akong pasabog na for sure. Ikaw iwindang niyong lahat. I'm Venice Gail E. Rivera. Sander's girlfriend. Umalis lang ako saglit dahil may kinailangan akong gawin para sa business namin. Magkababata kami ni Sander. We grew up together in Cebu. I'm his BFF, and I'm in love with him. Alam ko ang lahat ng tungkol sa kanila ni Cholin. Mabuti nga at naghiwalay na sila. The nerve of that woman para iwanan si Sander. I have lots of pasalubong para for him and crew. Kailangan ko kasing makuha ang loob ng batang yun. Ang maldita naman kasi, nagmana yata sa ina niya. Nang minsan kaming lumabas, tinakasan ba naman ako? Siguro naman hindi nagkabalikan sina Sander at Cholin, di ba? Sure ako na malaki ang galit ni Sander sa babaeng yun. The last time I saw them was at Jollibee, at nakapagtatakang kasama nila si Cholin. Dahil lang alam ko, nasa States pa rin siya. Pagdating ko sa bahay ni na Sander,
I saw Chlu playing in the garden. Nilapitan ko siya. Hello, Chlu. Did you miss Tita Venice? Bati ko sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya. Why are you here? Maldita talaga ang batang to kahit kailan. I'm here to visit you and your daddy. No need. We're doing fine, thank you. Abat sinusubukan niya talaga ang pasensya ko You're funny, baby. I have lots of stuff for you from Cebu. I don't want them. Wala talagang bait sa katawan ang batang to. Palibhasa spoiled. Baby, don't say that. You're hurting Tita Venice's feelings. It's not good for Amwa baby, sabi ko. Sabay itinuro ang tummy ko. Nanlaki ang mata niya. You have baby in your tummy too. Like mommy. Teka, ano raw? Like whom? Nagulat ako nang biglang dumating si Cholin. Anong ginagawa niya dito? Baby, may bisita pala tayo. Tanong niya kay Chlu. Yes, mommy. Remember Tita Venice? Tumingin siya sa akin. At ngumiti. Hey! We meet again. Kumusta? At talagang kinamusta niya pa ako What are you doing here, Cholin? Ay, hindi ako si Cholin. Sino siya? Do you think I'm stupid? No, I'm telling you the truth. Di siya ang pangalan ko. Right, baby. Baling niya kay Chlu. Yes, mommy. Magilis sa kanya si Chlu. Baliw na ba ang batang to? Magkamukha lang kami. Pero hindi ako si Cholin. So, who are you? Twin niya? And why are you even here? She's here because she's Em's wife. At hindi sila magkaano-ano ni Cholin. Biglang sagot ni Sander. Ano raw? Wife. Stop playing games with me. Hindi na kayo nakatutuwa. We're telling you the truth, Venice. Anyway, welcome back. Kailan ka pa dumating? Stop it, Sander. You can't be married. Hindi pwede to. At bakit hindi? Mahal ko si Tisha, sagot niya. Because I'm pregnant. At ikaw ang ama. What? Are you crazy? That's impossible. Though. Gusto niya bang ikwento ko pa sa kanya kung paano gumagawa ng bata? Baka nakalimutan mong may nangyari sa tin. Bago mo pa nakilala ang babaeng yan. Nakita kong sinamaan siya ng tingin ni Tisha. Saka nito inakay papasok ng bahay si Chlu. Wait, Han. Akmang susundan ni Sander ang mga ito. Nang pigilan ko siya. Anak mo ang batang dinadala ko, Sander. Iwinaksi niya ang kamay ko. Kung inaakala mong maluloko mo ako, then you're mistaken. Ba't hindi mo sabihin sa totoo niyang ama na may anak siya? Ikaw ang ama ng dinadala ko. I need you, Sander. Kailangan ka namin. Shut up. Hindi ko anak yan. At alam nating dalawa yon. Now get out of Emwa house. Magsama kayo ni Cholin. Sigaw niya bago siya pumasok ng bahay nila. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Kailangan namin ng anak ko si Sander. Sino ba kasi si Tisha? At paano nangyaring kasal na sila ni Sander? Saglit lang akong nawala. May ibang umiksena na agad. At kamukha pa ni Cholin. Tisha POV. Hindi pa nga naaayos ang problema namin kay Cholin. Ito naman si Venice na nagsasabing may anak sila ni Sander. Mommy, don't sirwa. Nakalimutan kong kasama ko nga pala si Chlu. Okay lang si Mommy, anak. Doon ka na muna kay yaya mo. I want to stay here with you. Niyakap niya ako. Masakit malaman na may ibang babae pa sa buhay ni Sander. Akala ko kasi ako na lang. Kahit ayokong umiyak sa harap ng bata, hindi ko napigilan. Ang sakit kasi. Yung kay Cholin ay tanggap ko pa dahil nakaraan niya yon. Pero itong kay Venice na yon, Mommy, don't sirawa na. Liyak din ako. Sabi ni Chlu. Baby, can you get Mommy a glass of water? Pasama ka kay yaya.
utos ko para lang hindi na niya ako makitang umiyak. Mabilis naman siyang sumunod. Pagkaalis ni Chol ay hindi ko na napigilang umiyak. Hindi ko pa ba kilala ng lubos ang pinakasalan ko? Wala kasi siyang nabanggit tungkol sa nangyari sa kanila ni Venice. Hindi ko alam na nagkaroon pala sila ng relasyon. Bukod kay Chlu, may kapatid pa ang bibi ko. Pero sa ibang babae rin. Sander then stepped into the room with a glass of water in his hand. Honey, are you okay? Inabot niya sa akin ang tubig pero hindi ko yon tinanggap. Kaya inilapag niya na lang yon sa mesa. Naglakad ako papuntang balcony. Hon, huwag kang maniwala sa sinasabi ni Venice. Hindi ko anak ang batang dinadala niya. Gumagawa lang siya ng kwento, paliwanag ni Sander. Are you sure? Bakit, wala bang nangyari sa inyo ng babaeng yun? Tiningnan ko siya ng diretso. Honey, that was before I met you eh. Nanlumo ako sa sagot niya. So, may nangyari nga sa kanila. Then don't tell me na baka hindi mo anak ang dinadala niya. Hindi pa nga natatapos ang problema natin kay Cholin. Ito na naman at may bago. Ano pa ba ang kailangan kong malaman tungkol sa'yo? Please, Hon, maniwala ka. Hindi ko anak ang batang dinadala niya. Huwag mo munang itanggi ang batang yun. Hanggat hindi ka sigurado dahil baka pagsisihan mo lang yan sa huli. Tumalikod na ako sa kakinuha ang bag ko at lumabas. Ayoko muna siyang makita. Lumapit si Kuya Mike sa akin. Pero sinabihan ko siyang wag muna akong sundan. I needed to be alone. Masyadong mabilis ang mga pangyayari sa buhay ko nitong mga nakaraan na araw, at ang inakala kong masaya at maayos na buhay ay parang unti-unti nang nawawala. Dinala ako ng mga paa ko sa simbahan. At knelt down and prayed na sana malagpasan namin ang problemang to. Nagpasalamat na rin ako. Para sa buhay na nasa sinapupunan ko. Bigyan niya sana ako ng lakas para sa ng bibi ko. Wala kasi akong kakampi sa panahong ito. Paglabas ko ng simbahan, may tumawag sa akin. Tisyang tawag sa akin ito. Nanlaki ang mata ko nang nakilala ko kung sino ang tumawag sa akin. Miguel. Ang best friend kong mahal na mahal ako. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Aray naman, Tisyang. Kung makayakap ka, wagas. Sa wakas ay nakakita ako ng kakampi. Na-miss kita. At tuluyan nang bumagsak ulit ang mga luha ko. Halata nga. May paiyak-iyak ka pa, eh. Natulunay ang uhog mo, eh. Kaya gustong-gusto ko siyang kasama dati dahil lagi niya akong napapatawa. Teka, bakit ka ba nandito? Di ba nasa Manila ka? Tanong ko sa kanya. Di ba nasa harap mo na nga ako? Hinampas ko siya. Puro ka talaga kalokohan. Sinamahan ko muna siya sa loob ng simbahan. At pagkatapos ay niyaya niya ako pumunta sa mall para kumain. Mayaman yan, madalas kong taga-libre. Best friends na kami since high school. Actually, 4 kami pero siya lang ang nag-iisang lalaki. Bakit ka nga nandito? Kulit ko sa kanya habang kumakain kami. Magtatayo kasi kami ng branch dito kaya I'm here to supervise. The business he was referring to ay ang travel agency nila. Magtatagal ka ba dito? Bakit gusto mo bang magtagal ako? Oh, sana. May ipakikilala ako sa iyo. Pero wag muna ngayon. Sino yan, ha? Boyfriend mo. Wahaha. Sa wakas may boyfriend ka na rin. Adik talaga siya. Hindi lang boyfriend. Pagmamalaki ko sa kanya. Ano pa? Nasindak mo ba at pumayag maging asawa mo? Oo, asawa ko nga. Ipinakita ko sa kanya ang wedding ring ko. Nanlaki ang mata niya at parang nalungkot. Di nga, Tisyang. Totoo. Para siyang nalugi ay. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Actually, I'm 3 months pregnant. At ninong ka. Talaga? Congrats. Ipakilala mo nga sa akin yang maswerte mong asawa. Ko naman. One of these days. Ngumiti na siya ulit. Kaya pala ang takaw mo buntis ka. Hindi ba maselan ang pagbubuntis mo? Hindi naman. Nasaan ang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang?
May trabaho siya, palusot ko. Ah, okay. Tara, hatid na kita. Medyo hindi maganda ang panahon. Baka umulan at makasama pa sa inyo ng baby. Sige, salamat. Lumabas na kami ng mall. Hawak-hawak niya ang kamay ko kagaya noong nakasanayan na namin. Kaya madalas kaming napagkakalamang magkarelasyon ni Miggy noon. Ang kulit pa rin niya. Ang dami niyang hirit. Kaya tawa lang ako ng tawa. Let go of my wife.